ang pagkakasabi sa akin kasi, nung mga tao doon sa Okada, kasi yung mga, kumbaga parang sa tropa ko din to nababalitaan eh. Not sure talaga ako kung magkano talaga. Kung 69 million ba talaga yung natalo ni Awit, o kung magkano, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam yan. Pero yung base sa kwento, siguro bilangin nyo na lang, no? So, eto na. Ang sabi sa akin, nung tropa ko, nabalitaan niya, talo nung gabi si Awit. 14 million. 14 million. Grabe. Okay? 14 million. Talo siya ng 14 million. Siguro, computin nyo na ha. Computin nyo na lang. Ito, natalo siya ng ano, nung una eh. Talo siya ng, 6 to 7 million. Tapos sunod, 14 million, no? Okay. So, ito na tayo. Nagsanla na. Ewan ko kung isa o dalawang sasakyan yung sinanla. Nakabalita na naman kami. Ito na. Nasanla niya na yung mga sasakyan niya. Yung binenta pala niya muna yung Corvette. Ano yung Corvette? Corvette na meron siya. Okay. Binenta niya yung Corvette. So, eto na nga mga parno. So, maraming sa lahat ng mga post ko simula nung nag-viral to si Awit, no? About tungkol dun sa 69 million na natalo niya sa sugal sa casino. So, nag-aantay sila ng ng sagot ko kung totoo daw ba yun o hindi. Ayan, so eto na nga, no. Sabi ko nga sa inyo kanina, nag-post ako doon sa pagka umabot tayo ng mga 200 to 300,000 followers in IG, magsasalita tayo, 'di ba? Actually, hindi naman ako talaga totally para mga elam dito no. So issue to ni Awit, no. So yung iba kasi medyo nakukulitan din ako kasi nagko-comment sa akin na totoo daw ba yung kay Awit? Ayan, ano daw ba yung masasabi mo? Tapos eto pa, may mga kumakalat din na video na na hindi ko daw tinutulungan si Awit. Kasi ano ba yung sinabi ni Awit doon? Hindi siya humihingi ng sa akin, di ba? Ng tulong. Tama, di ba? Doon sa sinabi ni Awit, hindi siya humihingi ng tulong about sa akin kasi gusto niya sarilihin yung problema niya tapos hindi na siya makaabala ng tao, no? So, yun yung sinabi niya. So, eto na mga parno. So, eto na nga. Bago muna yan, guys. Follow nyo muna yung IG ko. Kasi dati, magpa 500,000 na. Biglang bumaba Ngayon, babalik lang natin followers ko sa IG. So, i-comment ko dito So, yun. Eto na. Eto na nga. Sige na. Simulan ko na to. Dahil ko pang aling-aling Sige guys. So, ganito yun. Una, istorya muna tayo. Paano nangyari yun? Okay? So, hindi ko alam yung pinakabuong detalye nito at hindi ko alam talaga totally kung magkano yung italo ni Awit dito sa casino. Okay. Unang istorya niyan, actually, 2024 pa lang, 2024 pa lang talaga. Nagkakasino na yan si Awit. Hindi sa online game, Hindi sa online casino. Sa mismong Okada. Ewan ko, sa Okada, sa Soler, basta parting dito, kung saan siya naglalaro Kung saan siya naglalaro So, 2024, kung makikita nyo, meron hinouse tour si Awit na bahay. May dalawa siyang bahay nun. Diba? Na magkatabi. Dalawang bahay niya sa Kainta. Dalawang magkatabi, no? So, binenta niya yon. Yung isa, actually, binenta niya yung isa. Yung isa, binenta niya yung isa. Yung isang, kasi dalawa yung magkatabing townhouse yun Yung isa, binenta niya. So, yung pinagbentahan niya yon, ang pagkakaalam ko, natalo yun. Noong 2024 dahil sa casino. Oo. So, ayan pa lang istorya to kung bakit siya naubos. Hindi ko lang sure kung magkano yung kasi around parang 15 million ata yung nabenta niya dun sa isang bahay niya no? So, not sure ako dun din sa presyo O, eto sinasabi ko lang to kasi nangungulit kayo sa akin kung ano yung mga masasabi ko. At least eto, yung istorya, actually hindi nyo alam kung ano yung kabuuan ng istorya. Hindi din sinabi ni Awit kung bakit siya natatalo, kung ano yung mga nawala sa kanya, di ba? So, alam niyo naman na siguro kung ano yung mga nawala sa kanya. Una yun, yung bahay niya. Ayan. So, alam ko pinang-casino niya yon. So, natalo. Tapos, meron din siyang, binenta niya ulit yung isa niyang bahay. Dalawa yun isang townhouse niya, binenta niya. Pangalawa, yung isang townhouse niya,
yung binebenta rin namin yung bahay namin sa Cainta. Okay, yung binebenta rin namin yung bahay namin sa Cainta. Binili niya. So nagbigay siya sa amin, tapos binili niya. Tapos ngayon, ang nangyari, kasi, ako may utang pa ako doon sa bahay. No, may utang pa ako doon sa bahay. May utang pa ako doon sa bahay. May utang pa siya sa akin sa bahay. Di ba? May utang pa siya sa akin sa bahay. Kasi nga, may kulang eh. So, binebenta ko yung bahay ko ng magkano, tapos magkano lang yung binigay niya. Hindi ko nababanggitin kung magkano yon, no? So, basta hindi siya ganun kalaki. Binayaran niya ako, parang down payment, kumbaga. Down payment. Tapos hanggang di siya nakakagulog. Siyempre kami, nung araw na yun, pas 2024, kailangan namin itong 2025 na. Itong 2025 na to, binenta na namin yung bahay namin. Sabi ko, Awit, kailangan namin ng pera kasi hindi ka na nakapaghulog sa amin. Yun na yung punto na hindi siya nakakapaghulog sa akin, na nagkakasino na din siya nun. Eto na yung 2025 na yun. Eto na yun, yung 2025 na yun, ha. Eto na yun, yung 2025 na yun. Although nabenta namin ngayon yung bahay. Tapos ngayon, bumili siya ng bahay, yung naging una niyang house tour, bahay niya talaga yon. Pero hindi niya pangalang fully paid. Pero bahay niya na yon at hindi siya nangungupahan. Totoo ang sinasabi ko. Okay? Hindi siya nangungupahan. Totoong bahay niya yon. Ang problema lang, binabayaran niya yon in-house. So, ibig sabihin, kung sino may-ari, doon siya nagbabayad. Hindi siya sa bangko. Hindi siya bank loan, no? So, yon. Nung binayaran niya yon, nung nabenta namin yung bahay, nagbayad siya doon. Tapos, marami siyang kotse. Actually, ang dami niyang kotse noon. Meron siyang BMW, meron siyang Raptor, meron siyang Corvette. Marami. Ang dami niyang kotse. May van pa siya. Tapos, sobrang dami ng bahay. Ang daming kotse ni Awit. Siguro around mga 4 to 5 units na sasakyan. Meron siya noon. Nung bumili siya ng bahay, tapos dami niya na disasakyan. So eto na, dito na nagsimula ang pagkakasino ni Awit. Pagkalipat ka ng bahay, nagkasino siya ulit. Okay? Actually natigil siya eh. Nung 2024, natigil si Awit. Nung 2024. Nung etong 2025 naman, nung nagkapera siya ng malaki, kasi nga nabenta yung bahay, binalik ko sa kanya yung pera niya eh. Nabenta na yung bahay, nagkapera siya, doon siya ulit sumubok. Doon siya ulit umubos. Doon siya naubos. Pero, eto na, umpisahan ko na ulit ha. One time, dumaan sila ng Okada. Okay? Dumaan sila ng Okada. Meron siyang dalang pera worth of 1M si Awit. Okay? So, ginawa ni Awit, yung 1M, kasi bakarat yung tinataya niya eh. Bakarat. So, si Awit, first time niya to, ulit ha. Tapos na yung 2024 eh. 2025 na. Nagtaya siya, automatic, 1 million. 1 million. Yun ang pagkakasabi niya sa akin ha. Kasi pinagmalaki niya pa sa akin yun eh. Tinaya niya ng 1 million kaagad sa banker. So, nung nanalo siya, nanalo yun ha. Yung tinaya niyang banker, nanalo yun. Nanalo. Ngayon, pagkakuha niya ng pera, pagkapanalo niya, umuwi na siya. O, di ba? Saglitan lang, 1 million. Tapos, ewan ko kung 2 million na napanalunan nun. O 3 million, naging triple. Hindi ko alam. Kasi, di naman ako masyado naglalaro talaga ng casino din sa Okada. Bihira. Pagka may mga chill-chill yan, siguro mga 5K lang. Sa kanya rin ako na-audyokan pero hindi naman ako ganun ka, di ba? So, ngayon, ang nangyari, eto na. Bumalik ng bahay. Nagpahinga lang. Siguro, mga ilang minuto daw. Bumalik ulit ng Okada. Eto na ha. Bilangin nyo, 2 million na ha. 2 million na yung hawak niya. 2 million na. Eto na. Pagbalik niya ng Okada, magaling siyang magparol ng pera. Yung roll, yung parang nagtaya ka na 100, nanalo, naging 200. Yung 200 mo, tinaya mo ulit, tapos naging 400. Magaling siya doon. Ang galing siya doon. Yung dala-dala niyang pera, not sure ako kung magkano. Eto, hindi sinabi sa akin to eh. Kung 2 million ba, 1 million. Nagbagsak siya ulit ng isang pera. Siguro around mga 500,000 o 1 million ulit. Yan. Ngayon, nung nagtaya siya ulit sa puro bakarat lang to ah. Puro bakarat lang. Yung banker at saka player. Yun lang yun. Bakarat, banker, player. Kasi mabanker yun eh. Banker! Kaya na naman siya. Puta, nanalo na naman.
nanalo na naman. Ito na. Nagparol eh. Yung panapanalunan niya, hindi niya muna kinuha. In-stay niya lang doon. Kung naging 2 million yun, halimbawa lang, pinarol niya, tinaya niya ulit yun. 2 million, sample lang. Nanalo ulit! Nanalo ulit, taging 4 million. Eto na. Pinarolyo ulit. Ina, magaling! Magaling! Tinaya, nanalo ulit. Umabot ata ng 6 to 7 million yung pera. Ngayon, umuwi. Okay. Ang galing! Di may pera na siya, di ba? May pera na eh. Kung ako mananalo ako ng ganong kalaki ha. Kung ako mananalo ng ganong kalaki, tigil na ako eh. Wala na. Di ba? Kung kayo mananalo ng ganon, stay na lang kayo. Bahay o pwede na. Puta, bilhin na lang kayo ng kotse. Simple mo na lang buhay mo ulit. Kasi nakapanalo ka na ng 6 to 7 million eh. Nakauwi ka na ng ganon. Eto na nangyari. Ito na. Kinikwento ko to ha. Kasi makukulit kayo eh. Nananahimik ako dito. Papagaling ako ng opera ko. Gunggong talaga kayo eh, no? Eto na. Mga ilang araw bumalik. Eto na yung dilubyo ni Awit. Eto na yung sunod-sunod na siyang natatalo. Kada punta niya doon. Kasi ang kasino, ang swerte talaga pagka nagano ka, pagka sa sa ang tawag dito, sa personal, mahirap yung personal eh. Kahit sa medyo sa online, medyo okay pa eh, pero di ba alam mo 'yon? Pero bahala, basta eto na. Bumalik ulit. Nanalo na ulit eh. Laki na ng pera. Natalo na. Yun na ang dilobyo na Awit. Dire-diretso na yung pagkatalo niya. Hanggang so natalo siya, lahat ng napanalunan niya din, natalo din. Eto na. Nanggigil. Bumalik. Bumalik ng bahay. Ewan ko kung bumalik ng bahay, nag-withdraw. Tumaya, bumalik ulit. Ewan ko kung magkano dala. Parang ang mga dala ata niya, para mga 5 milyon ata ang dala niya. Kasi gigil na gigil siya. Gusto niyang mabawi yung yung talo niya nung talo niya eh. No? Gigil na gigil. Tinaya ulit. Pak. Talo na. Talo na naman. Talo na naman si Gunggong. Talo na naman, talo. Ito na. Dito na nagsimula talaga ang pagsasanla ni Awit at pagsasanla muna. Muwi. Naghanap ng masasanlaan. Not sure ako kung kanino mga sinanla yun. Di o kaya, kahit sabi mo alam ko yung pinagsanlaan, hindi ko napapanggitin. Sinanla. Ito na. Ewan ko kung isang kotse o 2 kotse yung sinanla. Pera. Bumalik kasi bawing-bawi. 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 Pero ang alam ko hindi lang ang pagkakasabi sa akin kasi nung mga tao doon sa Okada, kasi yung mga, kumbaga parang sa tropa ko din to nababalitaan eh. Not sure talaga ako kung magkano talaga. Kung 69 million ba talaga yung natalo ni Awit o kung magkano, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam yan. Pero yung base sa kwento, siguro bilangin nyo na lang, no? So, eto na. Ang sabi sa akin, nung tropa ko, nabalitaan niya, talo nung gabi si Awit. 14 million. Okay? Talo siya ng 14 million. Siguro, computin nyo na ha. Computin nyo na lang. Ito na, talo siya ng nung una eh. Talo siya ng, 6 to 7 million. Tapos sunod, 14 million, no? Okay. So, eto na tayo. Nagsanla na. Ewan ko kung 1 o 2 sasakyan yung sinanla. Nakabalita na naman kami. Ito na. Nasanla niya na yung mga sasakyan niya. Yung binenta pala niya muna yung Corvette. Corvette na meron siya. Binenta niya yung Corvette. Parang, pinabenta niya sa akin. Ay, hindi. Nakasanla pala yung Corvette. Ito pala. Sinanla niya pala yung Corvette. Sinanla niya. Yung Corvette pala yung sinanla. Yun. Ayun, tama. Yung Corvette, sinanla niya. Okay? Siguro yung sanla ng Corvette is nasa 3 million. 3 million yung sanla. So, ibig sabihin, 3 million yung hawak niya. Ewan ko kung 1 o 2. Basta ang alam ko yung Corvette, pinabenta niya kasi sa akin yun. Tinulungan ko lang din siya. Hindi ko naman alam kung bakit. Sabi niya, tutubusin niya lang daw. Kaya niya binenta, kaya tinulungan ko. Tapos yung pala, yung 3 million na rin yun, talo din. Bumalik na Okada eh. Talo na naman.
Di bilangin nyo na, magkano na, 14M, 7M, tapos 3 million. Bilangin nyo ha. Tapos eto na, talo na naman. May mga kotse pa. Sinanla na naman dun sa pinagsanlaan. Nagsanla na naman dun sa pinagsanlaan. Eto na. Eto na, umapit na. Umapit na kayo. Ewan ko, alam ko dalawang sasakyan. Dalawang sasakyan sinanla. Sinanla. Nung sinanla niya yung dalawang sasakyan, yun yung pagkakaalam ko ah. Sinanla niya yung mga sasakyan. Punta na naman daw siya ng Okada. Ang inakala ko nga doon na nakatira. Alam ko doon na nakatira kasi lagi ko rin nakikita sa mga Mayday na ano eh. Nagbabakarot siya eh. Ito na no. Anong nangyari? Alam ko nanalo siya eh. Alam ko talaga nanalo siya doon. Nung pinagsanla niya yung kasi natubos niya pa daw yung ano eh. Natubos niya pa daw yung sasakyan eh. Nanalo ata siya. Kasi natubos niya pa yung sasakyan eh. Pero bumalik ulit. Tapos pagkabalik, natalo. After natalo, sinala ulit. Ang galing. Lupit. Lupit awit gagi. Lupit. Sinala. Sinala ulit. Ito na yung dilubyo niya. Sinala ulit. Nung sinala niya na, binenta, nung sinala niya na, nag-ano ulit. Basta guys, lahat ng mga sasakyan ni Awit nun, na, nasanla, na tibalyok. Lahat, basta lahat, tibalyok lahat. Wala na siyang kotse ngayon. Kaya siya nag-grab. Kaya siya nag-grab. Ngayon, nung nangarang araw, umihiram sa amin ng sasakyan. Hindi pinahiraw kasi kapatid ko naman eh. Pero ilang araw lang kasi baka masanla eh. Ito na no. Tapos mabigat. Ito na yung pinaka-dilubyo. Nakita niyo yung bahay niya ngayon? Yung nangungupahan siya ngayon? Ito na yung dilubyo nun. Yung bahay niya, yung bahay ni Awit, di ba ano yun eh, in-house. Tapos nag-down siya. So dun sa naging profit, hindi siya nakahulog ng 6 months ata siya hindi nakahulog doon simula nung kinuha niya yung bahay. 6 months kaya na profit. Pero kawawa naman din yung tao kasi na-profitan eh, di ba? Pero kasalanan niya yun. Di ba? Kasalanan niya yun. Na-profit siya, na-profit. So wala na, kaya pinalis siya dun sa alam mo yung Awit Mansion, yung binlag niya, diba? Yung malaking parkingan. So yun, na-forfeit. Kasi hindi ko alam kung ilang buwan hindi nabayaran yun kasi na-forfeit eh. Ngayon, yun na yung naglipat na si Awit ng bahay. Kasi wala na siya. Hanggang ngayon, promise, sobrang wala talaga si Awit. Okay? So, eto naman yung tanong. Bakit hindi mo naman tinulungan? Alam mo naman kapatid mo, walang-wala. Tas, wala kang pakialam. Doon kayo nagkakamali. Ang daming lumalabas na video na ganon yung ibang mga voice record na yung picture namin. Tapos, si Wamos at si Awit, hindi po gonggong. Hindi. Okay? So, eto na. Si Awit talaga, tinutulungan ko yan. Ang unang-una kong tinutulungan, anak niyan. Okay? Anak niyan, ni Awit. Ang unang-una kong tinutulungan, kasi pamangkin ko yan. Mahal na mahal ko yan. Kahit anong klase ng pagkatanga ni Awit, labas yung mga anak niya sa relasyon namin. Kumbaga parang kami, pagkasakit man yung bata, sinasagot namin yan. Halimbawa, walang pambiling gamot, walang pambiling gatas. Nandito kami para sa kanya. Para sa bata, hindi para sa kay Awit para sa bata. Kasi kung tutuusin, si Awit talaga, may utang pa sa akin yan si Awit na 4 million. Laki pala, no? Diba? Alam niya na yon sa sarili niya na yon. Alam niya na sa sarili niya yon na lalapit ba ako sa kuya ko na kasi may utang pa ako doon na alam mo yon, may mga point na ganon. Baka madagdagan pa yung utang. Siguro yun yung isip-isip niya. Pero syempre, sa akin, hindi ko matiis yung kapatid ko. Di ba? Kaya ang ginawa ko talaga,
tinulungan ko naman siya. Pero hindi naman ganong kalaking tulong yung gusto kong ibigay sa kanya. Kasi gusto ko rin siyang matuto. Gusto ko rin na malaman niya na yung may mga pagkakamali siya na hindi na kailangan niya ng itama lahat. Kung ngayon, isaswertehin siya ngayon taon, magkaroon siya ng pera, sana isipin niya na lang at isipin mo na lang, Awit, ha? Yung pamilya mo, anak mo, at saka yung asawa mo. Na sana pumasok na sa kokote mo na kahit magkaroon ako ng milyon ngayon taon, never ko na tong gagalawin. At never na ako hahakbang papuntang kasino. Hindi, kasi mauubos na naman ako. Dapat ayan ang isipin mo. Ang isipin mo, pag kahawak ka ng milyon na naman, isipin mo na, paano ko to palalaguin? Paano ko to palalakihin tong pera na to? Para bumalik ako sa dati, na may bahay ako, sarili akong bahay, na maayos yung pagkain namin sa araw-araw, na hindi ako nagbebenta ng bagoong ngayon, o, di ba? Pero hindi masama ang pagbebenta ng mga ganyan, mga par, ha? Wag nyong nilalait yung mga nagbebenta ng mga ganyan. Okay? Wag. Okay, so siguro suportahan na lang natin kasi sa halagang 140 pesos, di ba? O, napasok ko pa yung bagoong mo, Awit. O, di ba? Tapos ngayon, wala pa siyang page. Yun ang dilubyo niya talaga na nangyari. Hindi naman siguro karma yung nangyari sa kanya, tadhana sa kanya yan. Yeah. Tadhana yan. Na mangyayari yan. Pero sabi siguro ni Lord, siguro, Awit, medyo pahirapan muna kita ng tigas na ng mukha mo eh. Diba? Pahirapan muna kita. Bis na ang ganda-ganda na ng buhay mo ngayon. Dinala mo sa walang kwentang bagay. Oh. Sabi ni Lord, kung sakali, kung ay sinabi, ngayon, sabihin ni Lord na, sige, Awit, magtrabaho ka, tsaka na kita ibabalik. Kapag nakita ko nagbabago ka na at nagpupursige ka na. Diba? Kasi ako bilang isang kuya, hindi lahat ng bagay, mga par, sinusuportahan ko talaga kay Awit. Yung pagkakasino niya, nako, naudyukan pa nga ako niyan. Na kahit ayaw ko talagang mapipilitan ako dahil sa tigas ng muka. Simula nung natalo ako, nakasama ko din niya si Awit. O, hindi ganun kalaki yung ko, ha. Magkano lang yung yung talo ko, para 50k, baka ganun lang, pa 50k lang, pa ganun lang. Diba? Wala naman yun. Kumbaga parang sa akin, hindi na siya masakit. Kumbaga parang, kasi ito lang talaga yung panlaro ko, di ba? So doon pa lang, medyo masakit na sa akin yun, na, di ba, na matalo ako sa ganun. So isipin ko na lang paano ko palalaguin tong gantong halaga, di ba? So ayun, kaya mga par, yun nga, sa akin talaga, hindi ko talaga kukonsintihin yan si Awit. No. Hindi lahat ng mga bagay talaga na pag nagkamali siya, kailangan palaging tulong ko. Kailangan niya din siguro matuto na magsumikap na pang sarili. Kasi kaya niya naman eh. Meron siyang paa, meron siyang kamay, nakakalakad siya, malakas pa siya. Diba? So, kakayanin niya yan. Diba? At saka ang tao, may pagbabago at may pagbabago sa buhay yan. Depende na lang talaga sa kanya kung magbabago na siya. Pero kung di siya magbabago, nasa sa kanya na yan, di ba? Yeah. So, ayun. Ayun, mga par. Yun lang yung yun lang yung kwento ko sa inyo. Bilangin nyo na lang, yung 69 million, hindi ko talaga alam kung gano'ng kalaki talaga yung ni Awit. Kasi paiba-iba siya. Nagulat nga ako, may black card eh. Sabi nila kapag ka daw natatalo ka na ng mga around 50 million, not sure din ako kasi hindi talaga ako itama nyo ako pero wag nyo akong i-bash kung tama ako o hindi. Kung meron dito mga nagkakasino, alam nyo yan, na kung tama ako o hindi. Ngayon, kung mali ako, sabihin nyo lang na mali ako, pero wag nyo naman ako i-bash ha, kasi hindi ko naman alam ang pagkakasabi at pagkakaalam ko lang naman. Ulitin ko, pagkakaalam ko dahil may mga nagkikwento sa akin pero hindi naman ako matanong sa mga kasino dahil nga ako dyan. So, sabi nila, pag may black card ka, natatalo ka na ng mga 50 million or 100 million pataas. Kasi yung black card na yun, mga par, kapag may black card ka, libre ka, alam ko, libre ka ng pagkain. Mga 10,000, worth 10,000. Kasi nung nag-Mother's Day,
eh yung room na pinuntahan namin nasa around 700,000 ata yung room. Yung room 700,000. So libre 'yun sa kanya. Libre 'yun. Kasi yung card na 'yon, may bawas 'yon, may puntos yung card. So, 'yun yung binabayad niya para mabayaran yung pinag-anohan namin nung kwarto, yung kwarto na 'yon. No, malaki din naman. So, 'yun. Kaya siya may black card. Ayun ang pagkakaalam ko kasi na-experience ko kasama siya dahil ayun yung pagkakaalam ko. Kasi nung nag Mother's Day nga, doon nga kami nagpunta ng Okada, libre niya kami, tapos yung yung pagkain na worth of 10,000 pesos every day. Kaya siguro siya laging nandun din, no. So, pero sabi nila, bago nyo daw magamit 'yon, kailangan mo muna maglaro daw ng maglaro. Not sure ako kung totoo o hindi. Ha? Basta sinabi ko sa inyo kung ano yung iba kong mga nalalaman. Kung tama ba to, mali ba to sinasabi ko. Hindi ko sure talaga. Ha? So magtanong na lang kayo sa mga kakilala nyo, mga nagkakasino, kung ano. Okay? So, yun lang. Payo ko lang kay Awit bago matapos tong video na to. No? So, Awit, sana magbago ka na. No? So, siguro, ewan ko kung ngayon mo lang sinasabi na magbabago ka kasi wala ka ng kung anong meron ka dati. Mga taong tinulungan mo noon nawala na parang bigla. Okay? Payo ko lang, unang-una, mamili ka ng mga taong kaibigan mo na hanggang walang-wala ka, nandyan sila para sa inyo. Para sa iyo. Hindi porket meron ka, nandyan sila. Maganda yung mga taong mga kaibigan mo na nandyan sila, meron ka man o wala. Kasi mayroon ako mga kaibigan na nandyan. Sila Pendong, sila Lagat, sila Tito Kevin, sila Jelay, at iba pa, nandyan sila lahat, lalo na yung asawa ko, no. Andyan sila. Kasi nung walang-wala talaga ako, kasama ko na sila. So hanggang ngayon, kahit pa paano, medyo nagkaroon ng konti. So, nandyan pa rin sila. So, yun yung mga kaibigan na kailangan hanapin mo, no. So, wag kang humanap ng kaibigan na Tsaka humanap ka rin ng mga kaibigan mo na kahit pa paano may alam sa business para at least matulungan ka. Kasi may mga kaibigan din naman ako business. Sila din naman yung tumutulong sa akin regarding sa mga ganon. So, yon, payo ko sa'yo, sana magbago ka na. Isipin mo yung asawa at anak mo. Itong video na to, hindi to para itong video na to, hindi to para para gumawa lang ako ng video o kung ano man. Ito yung video na gusto ko rin iparating sa'yo. Di ba? Na gusto ko rin sabihin sa'yo. Okay? So, kasi alam ko naman na pag sinabi ko sa'yo, hindi ka rin naman makikinig talaga sa akin. Kaya, yan. Ngayon, sinasabi ko na para at least alam lahat ng tao na ina-advisean kita na bilang isang kuya. Di ba? So, yun guys. Suportahan pa rin naman natin si Awit. Ayan. Wala naman siyang tinapakan na tao. Tinapakan niya lang yung sarili niya. Di ba? So, yun. Suportahan natin yung bagong Facebook page ni Awit G Official Vlogs. Follow nyo na din siya guys. Siguro ilalagay ko dito sa comment section para pwede nyo siyang i-follow tapos suportahan nyo pa rin siya kahit papano, no? So, yung sa akin din, yung yung IG ko. Kasi magpa 500k na yun tapos nawala pa yung hindi kasi ako nakapag-post Pero follow nyo na rin, ilalagay ko na rin dito sa comment section. Tapos share nyo na itong video natin para at least yung mga hindi pa nakakalam ng istorya para matapos itong issue ni Awit, mapanood na nila to. At para matapos na. Okay? So, yun lang guys. Peace out. I love you. Mwah.